Kamel Muhammad, sa totoong buhay, wala tayong kalaban. Social media, ilan-ilan lang yan. Bilang na bilang ko nga yan eh. Yung kalbo na taga-Chaong, yung taga-Kidapawan na mukhang butike, yung nasa US na may anak. Ako yung sinasabi niya, taga-Kidapawan daw ako. Gago. Paniwalang paniwala. Na Mongoloid. Si Mighty Buraot, yung nasa US na may anak na Mongoloid. Grabe mga kahombre ko. Hanggang ngayon talagang pinapangatawanan niya yung sinasabi niya. Mga kahombre ko, take note. Totoo po mga kahombre ko na special child ang anak ng ating kaibigan na si Mighty Manong. At ito pong salita na to ni Norman Gusgusin ay sobrang foul. Yung nasa US na may anak na Mongoloid. This is outside of this world. Imagine niyo mga kahombre ko, kayo ang may anak na special child. Tas ganto-ganto lang po na pagsalitaan ng isang tao na wala namang bilang sa buong mundo. Yung nasa US na may anak na Mongoloid. But, maraming nakikinig. At maraming nanonood na mga basher sa kanya. Pero still, nasa social media pa rin. And published. And at the same time, huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko, maraming maaaring mga pamilya niyo ang nakapanood dito. Maraming kaibigan niyo nakapanood dito. Anong maiisip mga kahombre ko ng pamilya niyo? Sinasabihan ang anak mo. Yung nasa US na may anak na Mongoloid. Ng isang taong tulad ni Norman Gusgusin. Hindi ho ba nakakagalit ito? Hindi ho ba dapat wag idamay ang mga taong wala namang kinalaman dito sa storya na to? Tama. Kung galit ka sa ama noong special child, doon ka na lang sa ama magalit. Nasaan ang pagka-humanitarian mo dito? Naawa ka sa mga tao pero sa batang walang kinalaman sa laban na ito, madalas mong banggitin at sinasabi mo pa ng harapan. Humanitarian ka tapos wala kang pagtingin sa batang nakakaawa naman. Yun. Pero huwag ka mag-alala, Norman Gusgusin. Si Mighty Manong ay malawak ang pag-uutak. At alam niya rin na di hamak naman na mas matalino at mas minamahal ang kanyang anak kesa sa'yo, nakakahiya kang tao. Grabe. Alam niyo po, di ba lagi naman pinagmamalaki ni Kulaong na siya'y nagtapos daw ng Doctor of Humanities ba yun? Lagi niya pinagmamalaki yan eh. Pero, alam natin na hindi siya nag-aral talaga. At yung award na yun, wala yung kwenta. Di ba? Pero, yun nga po yung ikaw, biruin mo, pinagmamalaki mo, Doctor of Humanities ka, kung ano-anong sinasabi mo na ikaw ay doktor, ikaw ay meron kang honoris causa, di ba? Pero eto, meron kang kaso na human trafficking. Di ba? Tapos meron ka ding mga below the belt na pananalita sa mga tawag dito, sa mga PWD. Katulad na lang niyan itong si Udeng ba yun? Sa Udeng TV, yung si 6ix9ine. Yung maliit na tao. Di ba? Kung ano-ano ang pinagmamalaki mo na humanities ka, pero putya, imagine niyo naman yun na okay, sige, ikaw ang Doctor of Humanities, pero di ba, wala ka namang kaamor-amor sa tao. Ultimo mga PWD pinapatulan mo. Ultimo mga dapat sana ay hindi mo dinadamay mo. Yan po yung yan po yung napakapangit talaga na ginagawa ni Kulaong.
katulad nun, nung pinapabanatan sa akin yung judge na may hawak ng kaso niya. Ano sabi ni Kulaong? Yung ano niyan, yung anak niyan, hindi nakapasa sa board exam. Ang daming mga pangungutya ang inuutos sa akin ni Kulaong na sabihin ko sa vlog ko laban dun kay Judge Marlina Manuel. Buti na lang, hindi ako sumunod. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Pero ito si Kulaong, putya. May Doctor of Humanities ka pa, meron ka pang mga honoris causa na pinagmamalaki. Pero meron kang human trafficking case, 6 pa, qualified human trafficking. Tapos, kung makapagsalita ka sa PWD, parang ikaw ang may gawa sa kanila, parang ano mo sila, parang ikaw ang Diyos na gumawa ng buhay nila. Bahay, please. Legal advice. Roland Gementisa Barbosa. You know, I'm not a lawyer. Yes. But kung totoo yan sinasabi mo, I think you have the only thing I could do is see me in my office. Then I could perhaps refer you to a lawyer. At kung wala kang pambayad ng lawyer, perhaps pwede kitang tulungan. Bakit ang hindi? Nax. Pero Kulaong, di ba nasa PAW office ka? Pumunta ka sa PAW office, bakit? Wala ka na bang abogado? Wala ka na bang pang-abogado? Tapos tutulong ka pa sa pagbibigay ng abogado? Ayan. Okay. So, ganito. Kung sino ka man na yung humihingi ng tulong na yan na regarding sa legal advice, hindi po ako abogado at di ko kaya mag-advise. Mahirap na. Baka mamaya dyan tayo madali. Okay. So, puntahan mo na lang ako sa opisina o i-message mo ako sa messenger. Wala ka namang opisina. Buti sana kung may may opisina ka, wala ka namang opisina. Ayan yan yun gumraduate si Kulaong ng honoris causa na pinagmamalaki niya. Community Development. Ayan To receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. Diba? Kita nyo yan, may pa siya, honoris causa dyan. Doctor of Humanities, major in social media. Ayan Pil na gumraduate talaga, nakala mo talaga nag-aral. Yan yun yung best, yung Brethren Evangelical School. Tarlac ba yan? Ano ba yan? Basta ano ko yan? Akala mo talaga gumraduate no? Akala mo talaga matindi ang pinag-aralan nagsunog ng kilay pero alam natin, binibili yan. Binabayaran yan. Hindi nga accredited ng CHED yan o ng DepEd, yung na yan. Natulpo nga yan Kaya nako katarantaduhan mo Kulaong. Puro ka kabugukan. Diba? Puro ka kabugukan sa mga pinagsasabi mo na humanities, pero sa mga PWD, wala kang galang. Wala kang respeto. Eto, kita nyo, ganito kayabang si Kulaong. October 20, 2025, etong video na ito. Tignan nyo. Peace. Fake daw yung pera ko. May pinapakitang pera. Kapag yan may pera, ipapakita. Pero nakita natin, noong nakaraan, 6,000 na lang At least meron akong fake na pera. Ikaw, meron ka ba? Wala. Ako marami akong fake na pera. Ha? Diba? Ganyan si Kulaong kapag nakahawak ng pera. Magaganon siya, magyayabang.
Diba? Ganyan po si Kulaong. O, kita nyo, pati nga yung sasakyan ni Bernard Chong, pinagyayabang niya, di naman kanya. Ito si Mayu. Ayan si Mayu. Diba? Wag mo nang ipagsabi na ikaw ay merong kang Doctor of Humanities na mga kung ano-anong kurso kuno. Pero alam naman natin na ikaw wala kang puso sa mga may kapansanan. Wala kang puso sa mga matatanda. Bakit? Yun nga mga mamis, sila Edith Gargar, sila Nanay Dakel, sila Nanay Merlita, Nanay Melita pala, Melita. Sila Nanay Jessica Marie, lahat yan. Naku po. Lalabas na po yan, malapit na po yung tinitipo ni Kuya Nasukir, yung mga nanay na yan, mga mamis, ni Kulaong noon. Yung iba nakapagbenta ng kondo sa Amerika, nakapagbenta ng kondo sa Pilipinas. Yung iba naging lubog sa utang dahil sa pagsuporta kay Kulaong. Yan po yung inyong mga makikilala sa mga darating na panahon. Si Karen Whitmore. Nako, ang laki po ng utang diyan ni Kulaong. Yan po mga talagang lalabas at tinitipon lang po ni Kuya Nasukir para para makapagbigay ng kanilang side. At yan lahat po na yan, pagkatapos po bigyan ng pera si Kulaong, nung sinisingil na, inaaway na ni Kulaong. Ganun si Kulaong, style niya, ginawa niya kay Nanay Mary Ann yan Sinisingil na siya ni Nanay Mary Ann, malapit na ang bayaran. Ano ginawa ni Kulaong? Inutusan si Yaman na mag-live at sabihin daw sa live na si Nanay Mary Ann ay ninakawan siya ng 10 million pesos. Ganyan po katindi ang mga yan. Kaya, nako. Maawa ka Kulaong sa mga matatanda. Ako, yan ang hindi ko maano sa mga matatanda kasi ako po, laking lola ko. Lumaki po ako sa lola, kaya po ako ang akin pong puso't damdamin, ako sa mga matatanda. Ayan. So, eto, puntahan naman natin Kamel Muhammad, puntahan naman po natin itong video ni MG kahapon. Ayun, kala ko ayaw Dito tayo sa may latter part nung video ni MG. Yan yung magandang reaction nun Mamaya na po ako magbasa ng ng comment Diretso na muna tayo dito. Okay. Yon tungkol sa mga lumalaban kay Gusgusin. Gusto ko lang pagtuunan ng pansin ito once and for all. Dito sa social media, hindi maikakaila na marami po ang nagbo-volunteer ng legal or otherwise. And tayo, tulad ng sinabi ko ng paulit-ulit, hindi natin yan i-gatekeep mga kahombre ko. Gatasan nyo hanggat kaya nyo. Basta choose your side wisely. Pero kung meron akong i-assure sa inyo, ito yon. Lahat ng tulong, lalo na patungkol sa mga legalidad, lahat yan ay dumadaan sa aking legal team, mga kahombre ko. And when I say legal team, Gusgusin, pakinggan mo ito yung legal team na engaged sa akin. Okay? At yun ay yung mga naka-retainer sa akin at may mga contract of services ako. Ayun ang tunay na legal team. Kaya yung bago mong inilagay ngayon na abogadong peke
ni MG, which yon ang itinitulo mo sa latest video mo, delikado ka dyan. Kasi fake accusation na naman, pasok na pasok sa cyber libel. Patay ka na naman yan. Kasi wala ka naman patunay na meron akong kasulatan. May kontrata ako at naka-retainer ako sa nasabi mong abogado. Delikado yan, Norman Gusgusin. Dapat gumagamit ka ng utak, hindi puro puso, ha? Mali ang iyong galaw. Naku po, oo. Ikaw naman, Norman Gusgusin. Aba, kumuha ka naman, di ba, ng lehitimong abogado? So, dapat may idea ka kung paano nagwo-work ang sistema. Huwag kang nagbibintang na pwede kang gumawa ng legal team around social media. Kung ikaw nakagawa ng legal team sa imahinasyon mo, ikaw lang yun. Ang legal team ko ho, mga kahombre ko, ay hindi based sa social media. Masyado kang excited sa ating upcoming hearings. Doon mo na makikita. May sorpresa ako sa iyo sa korte. Pag nakita mong lehitimo ang aking mga abogado, ihi ka sa salwal niyan. Oo! Ayan ang totoong sorpresa na dapat mong ma-witness. Hindi natin maikakaila na ang isa sa ating nakasama ay kumakaharap sa krisis. Yung taong pinakasentro ng isyung ginagawa ni Mangusing ngayon, she volunteered legal advice. Ang magagarantiya ko sa inyo, lahat ng mga naging legal advices sa akin patungkol sa mga legal na aking kinakaharap ay dumadaan sa aking legal team. Mga kahombre ko, nakakalimutan nyo na ba? We are here for complete awareness. At tulad na lagi kong sinasabi, tayo po ay dapat mag-focus sa iisa lamang natin na pakay. At yun ay ang magbigay ng katarungan sa mga tao na nabulastog di umano ng tao na ito. Mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Ang focus ay sa isang tao lang. Yan si Norman Gusgusin ay kilalang kilala. Nabanggit ng banggit na kung sino-sinong mga pangalan. Bakit niya ito ginagawa? Para i-divert ang focus nating lahat. Ay, hindi uubra sa akin yan, Norman Gusgusin. Kasi dito, sa mundo namin, ng mga kahombre ko, durog na durog ka talaga. Durog na Kasi durog. ang focus namin ay sa'yo lang. Ano ba naman kasing nangyari sa inyo sa mundong binuksan ko, mga kahombre ko? Nawala lang ako, nagkagulo-gulo na ho ang sitwasyon. Huwag niyong kakalimutan, ang laban na ito ay laban ni Makagago Wazapman at laban ng mga tao na lumapit sa akin na naargabyado di umano nito. Yung iba ho na naa-affiliate, wala ho yang kinalaman sa laban ni Makagago Wazapman. Kahit kailan sa karir ni Makagago Wazapman, hindi yan nagpatulong kahit kaninong influencer. Kung totoong kilala niyo ako, yan yon mga. Ayun. Si Makagago, hindi po siya kumbaga siya yung nilalapitan eh. Yun ang nakikita natin kay Makagago. Siya ang nilalapitan, siya ang pinupuntahan, siya ang kinokolab ng mga influencer. Pero itong si Kulaong, ito ma-share ko lang sa inyo, from very reliable source, nakakasama nyo dyan sa comment section. Si Kulaong, nung nagigipit na, naalala nyo yun, nagigipit na tetreten siya kay Kuya The Kings, at kada gabi hindi na siya nagla-live, di ba, nandun siya sa Heritage. Alam nyo po ba na si Kulaong pumunta kay Jadera? Pumunta siya kay Jadera para humingi ng tulong.
Pero, hindi po siya tinulungan ni Jadera. Humihingi siya ng lakas kay Jadera. Humihingi siya ng kakampi kay Jadera. Pero hindi po siya binigyan ng oras. Hindi siya sinamahan sa laban. Bakit? Si Jadera po, OG yun. Isa sa mga gangster talaga yun. At hindi po yun papasok sa mga katulad ni Kulaong na gumagawa ng gulo, troublemaker. Kaya po si Kulaong at dito sa laban ni MG, alam naman natin kung sino talaga lamang. Alam natin kung sino ang liyamado. Kasi ang liyamado, hindi pupunta kay Jadera yan. Ang liyamado, hindi yan magtitimbre sa mga gwardya na merong susugod sa kanya o merong pupunta sa kanya para hamunin siya ng suntukan. Ang liyamado, hindi po nagsasaya yan sa harapan ng kamera. Kaya po, alam naman natin, ang liyamado sa laban na ito ay si MG. At ang dehado ay si Kulaong. Kahombre ko, you know the rules? Come on, man! Di ba? Pero mga kahombre ko, dahil sa journey na to, may mga naging kaibigan na rin tayo mga influencers. Pero syempre, mga kahombre ko, tayo ay nag-iisa pa rin sa laban na ito. Kasama ang aking mga kahombre. Huwag kayong mag-alala. I am back. Papabaitin na naman natin si Norman Gusgusin at talagang pagbabayaran mo lahat ng kasinungalingan at kabulastugan. Diba nung mga nakaraan, naalala niyo yung mga nakaraang panahon, itong si Kulaong, mga nagba-Bible verse na parang pastor na kapag naka-live. Dahil takot na takot siya kay MG. Ngayon, balik na naman sa yabang kasi nga ang akala niya, nakapunto siya. Sa ayaw at sa gusto mo, Norman Gusgusin, makikita ng mga tao lahat. At marami pa po akong ilalabas. Relax! Dahil ito na ang season 3. Mangyayari na ang lahat. Mga kahombre ko, nabanata na natin sa LTO, wala na lisensya. Wala nang kredibilidad. Sa laban na ito, malalaman naman natin yung cybercrime. Pangapat, papasukin natin ang NBI world. Tingnan natin kung totoo din ang mga pinagsasabi niya. Panglima, mga kahombre ko, at para sa'yo, Norman Gusgusin, make sure na lahat ng documents mo ay lehitimo. Kasi literal na ipapacheck namin lahat yan. Naku At po. i-question namin yan. Hindi pa tapos ang laban, Norman Gusgusin. Hindi lang sa korte, pati dito, pati sa social media, pati sa pribado. Talagang halo-halo yan. Durog na durog talaga. Durog na durog. Yan ang laban ngayon 2026. Abangan yung lahat, mga kahombre ko. Huwag kalimutan, huwag tayong magpapatinan kahit kanino. Wala! Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Naku talaga, Kulaong. Nagkamali ka talaga ng binangga, Kulaong. Alam niyo sa totoo lang, ay Diyos ko talaga, wala talaga si Kulaong. As in, walang-wala. Yeah. Actually, yung kaya nga niya pinagsasaya yung nangyari kay Sabi. Kasi, yun lang yung kinaya niya. Yun lang yun. Pero dito kay MG, alam naman natin talaga, basag na basag si Kulaong, sabog na sabog, wasak na wasak, durog na durog, walang bawi. Natanggalan ng lisensya. Ngayon, si Kuya Nino Barsaga, pumunta doon sa cybercrime. Alam niyo ba kung ano sabi ng cybercrime? Pinapapunta si MG doon sa cybercrime office ng PNP. Yung mismong hepe ng cybercrime, nakausap ni Cap Nino Barsaga. Baka mamaya, pumunta doon si MG
para kumpirmahin kung totoo ba yung sinasabi ni Kulaong na pwedeng maging witness ni Kulaong ang cybercrime. Naku po, talagang ano yan, talagang magkakabuking-buking si Kulaong na yung kanyang sinasabi hindi pwede. Kasi alam niyo po, alam naman natin na itong cybercrime ay opisina ng gobyerno to ahensya ng gobyerno to. Hindi po talaga pwedeng makialam ang ahensya ng gobyerno sa kaso o mag-witness sa mga kasuhan. Hindi po pwede yan. Diba? Kaya nagtataka nga tayo, paano nangyari yun na sinasabi ni Kulaong, isasabpina ang Facebook, paano mo isasabpina yung Facebook para ilabas kung sino si Food Genius? Ako po, kaabot ng aking makakaya, alam ko na hindi po pwede yun. Alam ko na malabong mangyari yun, hindi talaga yan po pwede. Pero kay Kulaong nga, pwede. Bakit? Kasi nga, syempre, si Kulaong, di ba, nabubuhay sa imahinasyon yan nabubuhay yan sa, kumbaga, pagmamayabang at pagmamalaki. Syempre, lahat, ibibitaw niya. Lahat, ititira niya. Kahit wala siyang bitaw at wala siyang tira, kahit na imposible yung kanya mga pinagsasasabi. Kaya good luck na lang, 'di ba? Kaya Kulaong kasi kapag etong si MG nakapunta ng cybercrime at tinanong ni MG yung mga pinagsasabi ni Kulaong, baka cybercrime pa makakalaban ni Kulaong. 'Di ba? Okay, yung Aquapana noon, service water na lang ngayon. Dismiss na daw, malapit na siyang ma-dismiss sa Earth. May Alcantara. Pasensya ka na, Edsa, hindi kasi ko kasing bobo ni Kulaong, kaya tinanggal kita dito sa live ko. Bumenta na yan. Okay, XIB, korte pa rin ang magsasabi kung makakalusot siya or makukulong. Kaya yung mga live niya, nasabi niya, na-dismiss, wala yan. Tama. Len Romance, kung makasalita itong si Kulaong, kainam basurang-basura ang lumalabas sa bunganga. Tama. Boss Mac, ayaw niya nang sambitin yung Makmak Diablo. Yun nga Michael Coe, sana matupad ang wish ko ngayong bagong taon na mabura na sa mundo si Kulaong. Hoy, grabe naman, wag naman ganun. Yung madapa una ulo, okay na yun. Santiago de la Cruz, ayun, shoutout po. Michael Albain, ayan. Mac Hito, bibiran nyo. Ano yun? Josh Alacar, top notcher at doctorate sa Cambridge. Tapos mas magaling pa mag-English yung 2-year-old na bata. Doctorate ng pang-i-scam, Len Romance. Di pa, libre. Boss Mac, bakit si Bungo? Palagi na lang Sir FLM, Sir Norman. Nakakairita na. Sobrahan sa galang na hindi naman deserve na tawaging Sir. Hindi ko po alam. Mabait kasi si Bungo Pink Butterfly, Doctorate ng Hindorotot. Michael Albain, ano kaya yung hito? Binibiran nyo. May Alcantara, nag-doctorate nga ng philosophy pero hindi ma-pronounce ng maayos ang PH sa philosophy. Mang Diyos, honoris causa lang ata yun. Oo nga, yun nga po. Len Roman, siyang hiya naman yung master's degree ko dyan kay Kulaong. Oy, may master's degree si si Kulaong. Master's degree in human trafficking. Ganyan ka bobo si Kulaong. Michael Ko Vlogs. Okay, Ate May, lahat na lang niyayabang niya, ako nga may sariling mundo, tahimik lang. Inito tay tubig. Boss, graduate ng Doc Toilet Sanitary si Kulaong. Ate Mayet, ikaw nga walang abogado. Gagawin to. Ayaw, parang Miranda rights yun May Alcantara. Patricio Wanlian Pau, opisina daw. Wala naman siya opisina. Opisina niya sa Eskinita.
Kuya Henry, nako, di tatanggapin sa pau yan kasi alam nila alien pagkataon yan. Binili niya yan, sabi ni Ate Mayet. Road sector, graduation, pero siya lang ang gagraduate. Patricio, doctorate, di naman nakagraduate yan ng high school. Tama. Don Pacundo, pa-shoutout po kami ng kapatid. Okay, may Alcantara horror, isa halahula. Grabe ang Cambridge, isa lang estudyante. Road sector, Len Romance, sa lahat ng walang pinag-aralan, si Kulaong ang pinakawalang hiya. Ang dami kong kilalang hindi nag-aral, pero may respeto sa kapwa at hindi sinungaling. Tama po. Minsan nga yung pang walang pinag-aralan ng ang mabait, magalang, di ba? Yung pa yung mga mapagkumbaba. Lynn Ordonio, hello, watching from Paris. God bless. Okay, road sector, top 1 si Mangusin kasi siya lang ang estudyante. Don Pacundo, pa-shoutout po kami ng kapatid mo ba? O shoutout sa kapatid ni Don Pacundo. Bla. Di na nga niya alam kung saan siya titira, opisina pa. Teddy Talabuka ng Korea, shoutout. Michelle, graduate ng Cambridge, di nga alam ang pinagkaiba ng pronounce ng letter F sa P. Sumasakit eardrums ko pag mag-English si Kulaong eh. Hiyang-hiya naman ako sa school ko, no, ay S. Elementary school. Play money, Ate Mayet. Okay, Laila Roden, asa ng opisina mong Kulaong ka? Ang kayabangan mo nakakilabot na talaga. Baka pati si Taning, ayaw ka nang tanggapin. Kaya sa hell ka na pupunta para pati buto mo sunog na sunog talaga. Okay, Kuya Henry, napanood ko din sa TikTok yan, video ni Mayu na yan. Nakita ko nga doon. Len Romance, yung binibida niyang graduate daw siya ng MIT at kung ano-anong kalokohan daw ang pinagagawa niya sa school campus, pero hindi nakatapak ng Amerika, sira ulo, di ba? Sabi nga niya, masama daw loob ng mga kamag-anak ba niya na Marcos dahil siya? Hindi siya naging summa cum laude. May Alcantara, Dr. Kwak Kwak, Boss G and Family, Mayu, pinangalan sa bagong pusa ni The Kings. Okay.